To be honest, hindi ko naiisip na nangyari po yun sa buhay ko. The show must go on. Oo, kailan lang nag-perform kami sa isang event. Kasama ko si Uncle Dagos. Pasalamat ko po kay Vinny Saturno. 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan 2020 na po. Ito naman tayo sa AI music. Pero hindi pa pwede kasing ilabas mo na talaga yung music na more on AI lang iaasa mo sa kanya. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars, local and international, we got you covered. Ito po ni Showbiz Angel, Angelica Cosme, and you're watching Scene Zone. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. On today's episode of Scene Zone, muling ma-LSS sa Chinita Girl like it's 2020 kasama ang singer-songwriter na si Lil Vinci aka Titan Jello ng Love Radio Manila! Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Puro kakaway, yeah. Bakit di mo magawang lumapit sa'kin? Walang araw na hindi tinitigan mga mukha mo. Bakit ba naging ganito? Kasalanan to ni Cupido. Sobrang lakas ng tama ko sa bini-bini tulad mo. Ngayong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. There you go! Hello po. Galing po siya sa aming sister station. Pero ngayon, Lil Vinci persona ang ating makakaharap. You know? Yes, ma'am. First of all, syempre, this August mag-6 years na po ang Chinita Girl. Tama. Mula nung inilabas at nag-viral ito. Pero bago natin pag-usapan yung naging journey niyan, nung nag-hit ng 22 million views sa YouTube. Yes. Magpo 40 million siya sa Spotify. Tapos parang 100 million or more, going to billion Grabe. views sa TikTok. Lahat-lahat ng mga videos na nagawa. Grabe. Tapos first OPM music na nakatagos sa international na nasa top 1 yung song. Parang ito, kakapost lang sa akin nung nakaraan eh. Ready po siya, teka oh. lang, Yan. teka lang. Hanapin ko lang At po. naging cover pa sa Spotify Philippines, tama? Yes po. Grabe yun. Nasaan na ba yun? Hanap ko. Ito, only OPM song to reach number 1 on the global Spotify viral song chart. Ayan. So, yun. Grabe. Yun lang naman po yun, na? Yun lang po. Maliit na bagay. Ayun. Chumamba lang. Yes! Again, congratulations sa success. Thank you po. Pero bago natin pag-usapan ulit yung Chinita Girl, doon muna tayo sa root of all. Paano ba nagsimula yung love for music ni Lil Vinci? Lil Vinci ba talaga yung pangalan? Jello ba talaga? Or Lahat ng name ko na Lil Vinci tsaka yung Titan Jello, nakuha talaga yung sa buong pangalan ko eh. So, Angelo Rovins talaga ako. So, yung Jello is nasa Angelo, yung Lil Vinci nasa Vince Rovins naman. Robin? Oo, tapos yung double Y nung Lil Vinci ko, ano yun, parang sabi ko, yayaman. Ganun. Ay, love it! Lang. Sigurado sa dami ng streams at views nun, yumaman na talaga. Hindi na po. Ganun po. Pero, sino ba yung mga musical influence mo? Like, sumali ka ba ever sa singing competition? Ganyan? Sa singing competition Pamilya po, ba kayo ng mga singer? Hindi talaga. Hindi ako sumali ng singing competition dahil unang-una, minado naman ako sa sarili ko, hindi naman ako magaling kumanta. Saktuhan lang. Nagre-record tayo, nadadaya natin yung boses natin sa mga auto-tune, ganun. Pero hindi ko masasabi. Tumatama tayo sa tono. Ganun. Hindi ko masasabi na pang kontesero ko o ano. Tapos, ang strength ko kasi is pagsusulit ng kanta talaga. And nakikinig ako siyempre unang-una kala Francis M, Ayan. Andrew E. Pero ang nakakatawang storya, 8 years old ako, parang sabi ko din sa kuya ko, ba't ka nagra-rap? Yung unang-unang idol ko talaga na nakakasama ko is yung kuya ko. Kasi nagra-rap sila sa school. Magka-school kami. Sabi ko, ang galing ng kuya ko. Ang galing ng kuya ko kasi nagra-rap siya. Tapos sabi ko, gagayahin ko, gagawa ako ng grupo. Kahit hindi kami marunong mag-rap, nagbuo kami ng grupo. Elementary pa lang? Oo, elementary pa lang. So kalaban namin yung mga grade 6 noon, tapos kami, mga mabababa pa. Grabe So, naman. laban.
Wala, para kami nagkakalad dun sa stage. Yun yung nangyari. May picture ba nun? May picture pa ba? Mahanap ba Hindi natin ko na yan? alam kung meron pa. Tapos, yung ate ko naman, writer din siya ng mga poem. So, sabi ko, bakit hindi ko kaya i-try na magsulat? And i-explore ko yung sarili ko sa music. Kasi, hilig ko sumayaw, hilig ko rin makinig ng music. So, Performing talaga rin, ano? Oo, may ganun. Saan? Tapos yun, lagi lang ako nagsusulat, lagi lang ako nakikinig ng iba't ibang music. Old, new, yung mga pinaka matatagal ng kanta. Michael Jackson, yung Yan, pinapakinggan ko. King of Kenny Pop. Rogers, yan yung mga As in pinapakinggan. talagang kahit iba-ibang Air Supply, genre, oo. Michael Bublé, yan yung mga pinapakinggan ko talaga. Hindi naman porket nasa rap scene din ako or nasa hip-hop scene din yung sinusulat kong song, ay yun na talaga yung pinapakinggan ko. So you've been making music, for example, like dito sa iyong YouTube channel, pre-pandemic pa. As in, Wala pa. di ba even before pa talaga? Parang like yung unang mga upload was start ako. around 2019, Oo, pero something hindi like that. kasi ako marunong talaga mag-upload sa Nung YouTube. early years Oo, pa. kung marunong na ako nun, siguro ang dami. Totoo rin. Kasi parang 2010, naggagawa na ako ng song. Tapos hindi ko lang siya ina-upload. Ang nangyayari, pinapamigay ko siya sa mga kakilala ko. Bukod nga doon sa music, bumibida ka rin doon sa music videos, eh, no? Siyempre, Opo. nice naman. So, sa palagay mo, paano nag-evolve yung Lil Vinci mula noon hanggang ngayon? Yung Lil Vinci branding mo? Ngayon kasi parang... Now that you're also a radio Oh, DJ. Yeah. Ngayon kasi iba na rin yung pagsusulat ni Lil Vinci dahil nga nung simula nung naggawa ako ng Chinita Girl, nag-create din ako ng mga new song na hindi ko pa nilalabas ngayon. Kasi nga gusto ko aralin din yung timing para sa pag-out ko ng panibagong Lil Vinci, hindi sila magulat. Kasi from Chinita Girl tapos sa ganitong song na ilalabas ko, baka sabihin, uy, layo ah. Ibang flavor pala. Yes, baka 2027 or 2026. Ngayon, taon na ito. Come back. Yeah. Ganun siya. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. From Lil Vinci, yung Titan Jello side naman. Ngayon naman, syempre, of course, speaking of buhay radyo, syempre hindi dyan nawawala yung music eh. Parang Yes. kakambal niyan, hindi pwedeng walang music ang radyo. Totoo po. Sa dami ng mga kantang napapakinggan mo every day, nabago ba nito yung style mo pagdating sa songwriting? Hindi naman. Mas natulungan niya ako na mas lumawak yung idea ko sa pag-create ng music. Unang-una, dahil nga araw-araw kang exposed sa mga music na iba't iba na genre. So, excuse me, yun yung advantage na hindi lang isang genre lang yung pinapakinggan mo, iba't iba. Yeah. So, na-explore mo yung sarili mo. Parang nakapakinig ka ng old music, so try mo rin gumawa ng music. Hindi lang kasi ako gumagawa ng song sa sarili ko eh. So, yung ginagawa ko rin, yung mga iba't ibang tao din tayong ginagawa ng song. Meron din tayong mga company na ginagawa. So, yun yung malaking yun yung malaking tulong sa akin na nandito ako ngayon sa radio station na naaaral ko din yung iba't ibang lumalabas na song, lagi ako updated, di ba? Hindi ako nahuhuli, di ba? Yun yung advantage. One example lang nga rin yung sinasabi mo, di ba, ikaw mismo yung gumawa ng station ID nung Christmas ng Love Radio, Opo. di ba? Tsaka shout out po sa lahat ng mga katrabaho ko, napakahuhusay. Yan. Di ba? Sila rin po yung katulong ko para mapaganda po yung song. Tsaka po yung kabisyo ngayong Pasko, yan, sila po yun. Yes, ang kabisyo ngayong Pasko. And total nabanggit mo nga kanina na parang hindi lang naman puro direktang hugot yung mga ginagawa mong song. Minsan, kumukuha ka rin ng inspirasyon sa experience ng ibang tao. Yes. At katulad sa Chinita Girl, ganun din ang nangyari, di ba? Yes. Ngayon, doon na tayo sa Chinita Girl, sa iyong viral hit. Kung i-record mo ulit ito ngayong 2026, may babaguhin ka ba? Kapag siguro kung i-record ko to ngayon, isasama ko si Uncle Dagoy. Hindi, totoo nga yun. Totoo yun. Alam mo, pinaplano na namin yun eh. Pinaplano na namin yun. Kasi nga si Uncle Dagoy sa 90.7 Love Radio, sa mga nakakilala po sa kanya at hindi pa, madalas po kami nagsasama. And sa music din, nagkakasundo kami. Kasi nga, may banda rin na si Uncle dati, yung Taliksik Band nila. So nag-usap kami, sabi ko, Koy, ba't hindi natin gawa ng panibagong atake si Chinita Girl? Chinita So Girl. nagpaplano din kami na pwede namin gawain. Malay nyo, soon, Ayun. maglabas kami. Tama. With Tanya Chinita. With Tanya Chinita, di ba? Malaking tulong yun, di ba? With Tita Max. Mhm. Ngayon, syempre, rewind nga tayo dun sa Chinita Girl, ano? Ano yung moment na sabi mo, uy, parang iba na to, parang iba na yung nakakapakinig nito,
To be Tulad honest, nung kwento mo kanina, uy, pinapakinggan to sa jeep ah. to be honest, Kailan yon? ano yun, yung panahon pa lang na nag-work ako dun sa, previous, company na radio station din. Nasa jeep ako noon, nakasapit. Naalala ko, tumutugtog yung Chinita Girl. Tapos hindi naman ako kilala. Until now, ma'am, to be honest, hindi ko naiisip na nangyari po yun sa buhay ko. Na meron na po palang ganun na kalaking stream yung Chinita Girl. At siya po yung nagpabago ng buhay ko. Hindi, totoo po yun. Kasi, parang ako, isang simpleng bata lang na nangangarap lang noon na maparinig ko lang yung music ko. Hindi naman po ako nangarap na magkaroon ng money dun sa music. Totoo po yun. Tapos, naalala ko nung nag-work nga po ako dun sa dati kong radio station, nakasabit ako sa jeep. Papasok ako ng trabaho, tumutugtog, tapos yung tao kumakanta. Ay. Tapos ako sabi ko, kanta ko yun ah. Oo, ma'am. Tapos yung mga katrabaho ko po niya, hindi pa po nila ako kilala, literal, na ako po talaga si Si Lil Vinci. Vinci. And dito rin naman po, kahit dito hindi naman po ako nagpapakilala talaga. Kasi masaya na po ako nun, yung song, kilala po nila, ako hindi naman po. Yun lang naman po yung kaligayahan ko, makaambag ako sa tao ng kaligayahan gamit yung music ko. Tapos even may mga celebrity na nga rin na nagda-dance cover ng Yes po, diba? opo. Grabe. Pero palagay mo ngayon, Lil Vinci, meron bang recipe sa paggawa ng isang viral song? Meron po kailangan mo lang siguro alamin yung tunog na pasok sa panahon ngayon. Plus, maging consistent ka lang sa paggawa mo ng song. Hindi mo kasi masabi kung ano yung ginagawa mo nung 5 years ago, pwede mag-hit Patok pa rin ngayon. ba siya ngayon, Oo, di ba? Hindi mo masabi. Tsaka wala namang makakapagsabi kung mag-hit yung song o hindi. Basta gawa ka lang ng gawa. Yun ang totoong secret recipe doon. Gawa ka lang ng gawa ng music. Huwag ka mapapagod, huwag kang hihinto. Kahit hindi ka naglalabas, gawa ka pa rin ng gawa. Tinatago mo yan. Tapos i-out mo na lang siya sa Yeah. tamang panahon. But say for example, sa Chinita Girl mismo, palagay mo ano yung something na nagpa-hit sa mga tao? Nakarelate ba sila doon sa song? Sa tunog ba? Timing po. Totoo po. Alam niyo po, malaking pasalamat ko po sa kay Vinny Saturno. Kasi po, 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan, 2020 na po. Ang nangyari po 4 years dyan, in the yes po, making. opo. Yun nga po yung sinasabi ko, hindi po natin masabi yung music kung talaga magte-trend o hindi. Kasi 2016 ko po siya ginawa. Tapos nakatago lang po yan, yung song na yan. Ayoko pa po ilabas yan. Yung pinapunta po ako ni Vinny Saturno, and shout out to Vinny Saturno and Wow. Sam Salva. Si Sam Salva kasi na-discover niya po ako, pinakilala niya ako kay Vinny Saturno. Nasa USB lang po yan. Tapos yung parang ina-auditioning po ni Sir Vinny na, ano ba yung mga music mo? Writer ka? Anong pwede kong maitulong sa'yo? Sabi ko, gusto ko lang po ilabas yung mga song ko. Wala po akong alam na platform or Platform kung paano oo, yan. kung paano. Hindi ko rin po alam yung industry. Sabi niya, sige ako bahala, parinig ako ng song mo. Tapos sabi niya sa akin, potential tong kanta mo na to, ano title na to, Chinita Girl. Sabi ko, ayoko po yan ilabas. Oo, totoo po to. Ayoko yan ilabas kasi hindi po yan yung gusto kong ilabas dahil tingin ko, ito po yung magte-trend. Sabi ko, yung iba-iba kong song. Sabi niya, hindi. Okay to, ilabas natin to. So yun po. Talagang hindi po natin masabi kahit po yung mismo nagsulat ng kanta, hindi na rin po masabi kung ano. So may mga tao din po talagang tutulong sa inyo para malaman mo rin yung ano yung pwedeng ilabas. Correct. So yun po yung pasalamat ko na may tamang taong binigay sa akin si Lord na ilabas yung Na nakarinig doon, ano? At Opo. nagbigay ng tenga. Pero syempre, after Chinita Girl, gano'n naman yung katindi yung pressure. Yes. Gaano naman katindi yung pressure na makagawa agad ng next song na, alam mo yun, parang, oh my God, sana Yes po. mag-hit ulit to. Paano yun? Gano'n kalaki Ang ginawa ko po, tumanggap na lang ako ng mga nagpapagawa ng song. Hindi ko po pinressure yung sarili ko na, kailangan makapagpa-hit song ulit ako. Oo. So sabi ko, gagamitin ko yung hit para kumita ako. So may mga nagpagawa sa akin ng mga malalaking company. Like yung sa Comelec 2022, ako naging ambassador. And ako rin yung nagsulat ng Vote Say Pilipinas. Yung ginamit po yun sa yung botohan yung panahon ng 2022. So yun po yung naging Presidential election. yes, sa mga Netflix, gumagawa din po tayo ng mga song. Tapos yung mga anime na mga lumalabas, yun yung ginawa ko. Sabi ko kasi baka hindi ko na rin naman siya matumbasan dahil hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yun. Magic lang po ni Lord yun, timing lang dahil yung panahon na nilabas yung song na yun, pandemic. Nakababad lang yung tao doon sa no? bahay, walang ginagawa, so nag-hit siya. So hindi ko rin naman alam kung makakapaggawa ako nun. So ginawa ko na lang para kumita din ako
At mas pumasok yung blessing. Tumanggap ako Pakinabangan pa rin. tumanggap na lang ako ng tumanggap ng mga nagpapagawa sa akin. Yes. Grabe, iba-iba pala, no? Yes po. But syempre, napag-usapan na rin natin yan. Nasa mundo na tayo ng music. Ngayon doon naman tayo sa AI music. Yan. Bilang DJ and radio DJ and of course Yes, musician yourself, ano naman yung take mo sa mga nagsusulputang AI generated music? Yes. Wala naman po tayong problema dun eh. Ang nagkakaroon lang po ng problema siguro, kung gagawa ka ng AI music, pero hindi mo i-create ng touch mo pa rin. Pwede kasi makatulong si AI, laking tulong ni AI para magkaroon ka ng dagdag idea dun sa music mo. Pero hindi pwede kasing ilabas mo na talaga yung music na more on AI lang iaasa mo sa kanya. Kunyari, kaming mga writer, minsan kasi nabablangko kaming wala na kaming tonong maisip. So yung mga sinusulat naming song, pwede namin i-generate to AI. Pero kapag i-out mo yung song na yun, kailangan i-original mo yun. So magki-create ka ulit ng panibagong beat na hindi galing dun kay Sa AI, AI. na pero pattern doon sa tunog na yun. So ganun is siya. it safe to say na ikaw mismo, parang open ka naman to use AI tools? Oo naman, wala naman masama. Kasi may mga artist din naman talagang gumagamit yan, ayaw lang nilang sabihin. Ayaw Hindi, lang totoo aminin. naman, ayaw lang nila aminin. And hindi naman siya hadlang, kundi siya yung isa sa mga pwede makatulong sa atin in the future na mas ma-enhance yung music, di ba? Mas mapaganda natin yung music. Kasi hindi naman siya magte-trend din kung hindi rin siya maganda eh. Tingnan mo yung mga gawa ni Lito Camong kanta na ang tagal-tagal na. In AI generate. Eh, di, ang laking tulong din kay Lito Camo yun, di ba? Ang laking tulong eh. So, gamitin na lang natin siya para mas makatulong sa atin as an artist, hindi para maging kalaban or maging hadlang sa atin. Ganun naman. Pero may personal touch pa din. Personal diba? touch dapat talaga. Dapat wag magpadala dun sa AI. Ikaw yung Oo. kumontrol dun sa Ikaw AI. pa rin kumontrol sa AI, huwag tayo magpapakontrol. Tama Yes. po yun. And lastly, syempre, reality check. Sa lahat ng mga gustong pasukin din ng music scene, sabi nga nila, sa pagiging musician, hindi pera yung unang reward dito. Totoo. Eh. Ikaw ba, anong mapapaya mo sa lahat ng mga gusto rin mag-start? Okay Nag-upload ngayon, ganyan. Enjoy nyo lang po yung music kasi wala naman pong makakapagsabi kung magkiklik o hindi magkiklik yung song. Kumbaga parang painting yan. Hindi mo mapapaliwanag basta-basta sa iba kung bakit yun yung ginawa mo at di rin nila maintindihan agad-agad hanggat hindi nagkiklik yan. May mga song na ayaw nila ngayon pero yung click bigla na silang nakiride, di ba? Gusto na nila. So, dire-diretso lang. Tuloy-tuloy mo lang yung paggawa mo ng music. And huwag ka mapapagod kasi at the end of the day, art mo yan, parang anak mo yan na pinapalaki mo, di ba? Yun. Ang Ganun lang. music ay parang painting, no? Oo naman. Grabe, quotable yun, no? Yun lang yung quotable quote ngayong araw na to. Correct. Magkakabukingan sa harap po mismo ni Uncle. Ay! Ay, shoutout po pala sa mentor ko nandyan po, si Yes, Uncle ang Dagol. Lodi. Opo, on-air mentor ko po. Ayan. Ngayon, Lil Vinci, aka Titan Jello, ready ka na ba? Ready po. Never have I ever. Unang-una, sinearch mo na ba ang sarili mo online? Never eh. Totoo ba? Natatakot ako, baka iba yung lumabas. Eto naman, never have I ever idinaan sa kanta ang panliligaw. Ay. Paano ba? Ako? Never. Never din! Gumagawa tayo ng kanta sa iba para manligaw sila. Katulad ng Chinita Girl, ginawa ko yun dahil sa iba para makapanligaw. Yun, para sa friend yan na. Iba tayo dumiskarte eh. May- Eto naman, bilang radio DJ rin, nakatanggap ka na ba ng isang weird fan message? Oo, marami. Tulad ng, uy, baka naman, ano yung mga natatandaan? O, ikaw na yung papakasalan ko, ganyan. Ako na yung magiging asawa mo. Umating ka ng graduation ko. Ay, ganun. Ako na ang Chinita girl, gano'n. Next. Ito naman, never have I ever nagka-crush sa isang listener. Uy, never pa. Bawal. Never. Professional po tayo. Ito po ay, bawal pong gawain. Tawa ng tawa si Sir, oh. Parang hindi naniniwala si Uncle, oh. Parang may nakilala ka daw nung Charot. Never. Okay, next. Never have I ever nag-play ng song sa ere dahil lang favorite mo. Naku, never. Bawal po yun. Baka mawalan po ako ng trabaho basta-basta. Opo, kailangan yung nasa playlist tayo. Ayan, correct. Next. Never have I ever
Nag-screenshot ng chat at sinend sa ropa. Bawal yun. Never, never, never tayo. Makasuhan pa tayo dun eh. Eto naman, never have I ever nagsuot ng headset para kahit walang music, para di awkward. Ay, never, never. Talagang, Kahit saan tayo, oo, kahit saan tayo Ready dalhin, makipagtsikahan. ready tayo makipagtsikahan. Hindi tayo napapagod eh. Yan. Ito naman tuwing nagpe-perform, never have I ever nagkamali ng lyrics, pero tinuloy-tuloy pa rin. The show must go on. Oo, kailan lang nag-perform kami sa sa isang event. Kasama ko si Uncle Dagol. Ang galing ni Uncle Dagol eh. Kasi magka-tandem kami ngayon Yes. nagpe-perform. So, sinalo niya ako. Thank you, Col. Yes. Next, never have I ever. Naku po, nagpanic dahil dead air na. Ay, bawal yun eh. Ay. Mortal sin yun. Mortal sin. Never tayo. And last na lang, never have I ever. Oh, ma'am. Nag-reply sa basher. Nag-reply. Hindi po, ma'am. Hindi po ako pumapatol sa basher, ma'am. Lagi ko po tinitignan yung positive side kung bakit may nagagalit sa'yo at bakit may natutuwa sa'yo, ma'am. Ibig sabihin, effective ka, ma'am. Yun. Kasi, ma'am, hindi naman ibig sabihin basher sila. Dapat i-take mo na yon as a negative sa'yo. Dapat positive. Mali mo talaga may mga pagkukulang ka at hindi mo nakikita. So, take mo. I-take na lang. Constructively. Yes. There you go. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilan aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilan aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinita. Baby girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-iisa. Magkatapat lang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasaway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang sa iyong tingin. Pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilan aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilan aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. And of course, message. Anything you'd like to promote sa lahat ng mga kabisyo at mga taga-lilis. Ayan, lilis yan, malilis. Hello po, ako po pala si Lil Vinci at AKA ko na rin, Titan Jello ng 90.7 Love Radio. Pakinggan niyo po kami simula umaga hanggang gabi sa aming mga programa. Simula po sa Feel Good Morning, Dear Love, Tambalan, kay Maratoni, kay Kim Chino, at syempre sa amin po dalawa ni Rakitera. Pakinggan niyo po ang 90.7 Love Radio araw-araw dahil kasama niyo po kami kabisyo. Yun po. And of course, saan ba nila mapapakinggan ang iyong mga music? Yan, music sa Spotify po, Lil Vinci, sa YouTube po, Lil Vinci, Apple Music, Lil Vinci, at abangan niyo po yung bagong pagkatao ni Lil Vinci sa music, no? At excited din po kami, matagal po namin to pinlano, matagal po namin to pinag-isipan. At yun po. There you go. Abangan ang comeback Yes. ni Lil Yes po. Vinci. Once again, thank you so much. Maraming salamat. Titan Jello, Thank Lil you po, Vinci. ma'am. Yes, Thank you po. there you go. Once again, for Showbiz Angel with Titan Jello! Paalam!